Napakaganda, di ba? Ang laki pa pala dito. Tingnan mo. Diyan nakakalula yung view kasi nga puro mga pine trees yung makikita mo. Nice. Hala, ang ganda, nakakapanibago. Ito yung nakakamiss talaga sa Baguio. Parang ibang bansa na to. May bago na naman akong motor. Ito yung bago nating pang camping ulit. Kung titignan mo, parang yung dati pa rin no? Pero ito na kasi yung version 2 ng 400G. So sinwap ko yung dati ko dito at nag-add na lang ako. Ayan yung video. At ang kaiba ng version 2 sa version 1, mabilisan lang. Una sa lahat, bago na yung decals ng motor. Yung tambucho, mas pinaliit. Yung seat cover ng upuan, mas pinasimple. Yung mga pindutan niya, bago na yung design. At ang pinaka nagustuhan kong binago nila dito is yung high beam. Dito na siya sinuswitch, pwede kang mag-high and mag-passing light. Tapos, meron na siyang cruise control. Kaya meron siyang plus and minus dito. Yung cruise control talaga ang dahilan kung bakit ko sinuwap to. Kasi katulad ngayon, magka-camping tayo sa Baguio at medyo malayo-layo yun dito. Lalo't dadaan tayo ng T-Plex. Napakahaba ng kalsada na yun. Kaya talagang mangangawit ka kahit gaano pa ka-relax ang motor mo. Tapos yung TFT display, binago din nila yung layout. Ayan, ang ganda. Meron na rin siyang electronic throttle control kagaya sa mga high-end bikes. Kaya kapag inikot mo tong throttle niya, apakagaan. At ang last, yung suspension niya mas mahaba ng 2 inches doon sa B1 at mas malambot ito. Kaya lang mapapansin niyo wala na yung sub-tank niya dito. No? Pero okay lang yun. Importante, maganda yung performance ng suspension. At ang presyo nito is lamang lang siya ng 10,000 sa B1. Kaya kung naghintay sana ako, hindi na ako nag-add. Nakabito na sana kaagad ako, no? Alright, ngayon, naipakilala ko na sa inyo itong bago nating camping body. Kaya tara, mag-camping na tayo sa Baguio at para ma-break-in na natin itong bago nating motor. Writing in the margins of my mind all day, sipping herbal in the morning just to feel okay. Had a dream I was water just flowing through space till I landed on the record that my grandma would play. Talk sweet like jazz in the park after rain. What did grass smell green in the air feel safe? Put the phone on mute, let the silence explain. I don't need much just to book in the Alright, brain. bago na naman yung motor natin at panibagong campsite ang pupuntahan natin ngayon. Ngayon natin masusubukan ang cruise control. Yun, na-excite ako. Pero ngayon, na-impress ako is yung suspension sobrang lambot. Tapos, dagdag mo pa, nilagyan ko ng bag dahil nandiyan yung mga gamit natin. So, yung performance ng suspension mas lumambot siya ngayon kaya ang komportable niyang sakyan. Dito tayo kay Sugi. Itong ulam na lulutuin natin ngayon is one of the most requested na ulam sa atin. Hello ma'am. Meron akong sticker. Apo ma'am, matinta mo. Maputi na ma'am. Ay di, sige red. Kasi yung video nga yalbihan ko red eh. Kompleto na to. Apo, thank you ma'am. Alam yung magandang diskarte dito, dapat kunin ko yung contact number ng suki ko para bago ako pumunta naka-prepare na ano. Tama? Di ba? Thank you ma'am. Ma'am, pwede kayong kunaning number ya para bayo kumunta, pa-prepare ko ning lagay natin dito. Suki. Yan, save na natin. Yan. Suki. Tapos sasabit natin muna yan dito. Di ba? Tapos sticker. Dagdagan na natin. O yan ha. Mama, thank you ma'am sa mga suki. Hingi na lang kay sticker kay ma'am. Okay, so okay na ako, di ba? Then safety lang natin itong aking pinamili dito. At ngayon wala akong biniling itlog. Yung dinakdakan ay napakasimple lamang niyang iluto. Ilocano dish pala ito. Kaso kailangan ng utak ng baboy. Sige, mamaya explain ko sa inyo. At ngayon ay babiyahin na muna tayo. Malayo-layo pa ang ating biyahe. Punta naman natin yung suki natin sa prutasan. Ang iluluto ko dapat ngayon is manginasal. Manginasal. Pero wala akong chicken oil, kaya dinakdakan na muna. Total nakakamiss yung lasa niya. Dito si Suki. Saging syempre. Dalawa lang ma'am nito. May tayong longgan. Magkano po? Ang luwang ng palengke bag ko. Ang simple lang kasi ng ulam ko ngayon. Let's go! Masusubukan na yung ating cruise control. Nakaka-excite! Ngayong nasa expressway na tayo, itataas ko lang itong visor natin. Tapos lalak ko
para hindi masyado malakas yung hangin. Ngayon nasa 100 kilometers yung mileage ng motor natin at sakto medyo malayo yung mapupuntahan natin ngayon, kaya mabibrake ito kahit na 500 kilometers lang. Sakto first change oil natin 500 kilometers. Ngayon nandito tayo sa T-Flex. Napakahaba nito hanggang Rosario, La Union. Ngayon i-cross control ko na siya para medyo ma-relax na yung aking right hand. So pipindutin lang natin yung set para mag-on na yung indicator ng cruise control, and then ilagay mo kung saang speed ang gusto mo. Halimbawa 99, pindutin mo yung set ngayon, or 100 or 99, yan depende sa'yo. So hindi na natin kailangan i-hold yung ating throttle para ma-maintain yung speed. So siya na mismo i-maintain niya. Halimbawa 100, dahil 100 yung maximum speed dito. So yan, relax, para lang tayo nakakotse, automatic na, super comfortable ng upuan, may windshield tayo, hindi tayo masyado bugbog sa hangin, at ang kulang na lang bubong, you know? Yay! Nakalagpas din sa wakas sa T-Flex. Napakahaba ng biyahe, grabe. Pagas lang muna ako dito sa may gas station sa Rosario. Yun oh, dito tayo. Yan, dito tayo nagpagas para makapag stretching muna tayo. Buti nga isang kargaan lang mula Pampanga hanggang dito, hindi tayo kinakabahan sa gasolina natin. Laki ng tangke nito. Isipin mo, fuel range ko is 223 kilometers pa dito sa karga niya ngayon. Eh nasa 60 kilometers away na lang from here yung campsite eh. So akit lang tayo sa Cannon Road. Ngayon isa-search na natin yung campsite. Ang isa-search mo lang dito is unplug. Ayan oh. So nasa 34 kilometers na lang. Solid, ang lapit dito, di ba? Ayan, nandito na ako sa Arco at mukhang may aksidente pa dito. Okay, mula dito sa Arco, ang distansya is 31 kilometers lang at napakainit dito sa baba. So maya maya lang medyo lalamig na dahil paakyat tayo nyan. So yun ang maganda dito sa Baguio, lalo't ngayong summer, napakagandang mamasyal ngayon dito. Kasi kahit natutok yung araw, hindi ganun kainit. At ngayon, ine-expect ko na maraming nagka-camping dun sa campsite na pupuntahan natin dahil natapat ng weekend itong pagka-camp. Pero okay lang yun kasi para makita nyo rin kung ano yung sitwasyon doon pag kayo naman ay nag-camping doon ng weekend. Kasi usually naman weekend kayo nagka-camp, di ba? Kasi syempre may mga work tayo, ganun. Baka kasi mag-expect kayo na ba't yung kay Reed napaka-konti ng tao at napakatahimik, ba't nung kami na ang pumunta crowded? Well, syempre di ko naman pwede sabihin na dahil binlog ng mga vloggers kaya biglang dumami, di ba? Hindi naman natin alam kung kanino talaga nila nalaman yon, di ba? So at least ito, walang script, kung ano lang yung datnan natin doon, yun na yun. And sakto, masusubukan natin sa akyatan itong zone test. Yung pababa, walang problema, preno lang ang iintindihin mo dun eh. Eh tayo, loaded tayo ngayon. So kailangan kaya ng motor. Kung hindi, mapapahiya yung zone test. Lalo na, ginawa yung zone test pang adventure talaga, di ba? And actually, magaan pa nga itong dala ko. Kung may angkas akong tao, mas mabigat yun. Siguro itong dala ko, nasa 20 kilograms lang eh. Eh yung tao, di ba minimum 50, yung adult, di ba? Hanggang 65. Ako, 65 ako. Yeah, tignan natin. Pwede ko na palang ibaba yung visor. Mabagal naman yung takbuhan dito, tsaka para malamig. Ayan ang maganda sa pagpunta ng Baguio, ang ganda ng view. Tiyak mag-e-enjoy yung mga pasahero kapag nakasasakyan kayo o kaya van. Ganda oh, tagtuyot pa yan. Pag tag-ulan, mas lalong mag-green yan. Nakapalibot sa atin ay mga bato. Ganito kaganda sa Cannon Road, pero talagang delikado lang. Maganda yung suspension ng zone test, konkreto oh. Pero ang smooth lang oh, walang vibration sa boses ko, ganun. Para akong naka-adventure bike talaga na yung Dicambio, like GS ganyan, medyo malapit na siya doon. Pero ngayon ay dahil meron akong almost 20 kilograms na karga. Pero comparison doon sa version 1, mas magandang upgrade ito. Mukha lang siyang hindi upgrade kasi nawala yung baso. Dito banda, ngayong nasa 22 kilometers away na lang yung campsite, medyo naramdaman ko na yung pagbabago ng hangin. Medyo malamig na yung hangin, although tutok pa rin yung araw kaya bumabangga pa rin yung init eh, no? So ang oras ay 2:30 PM. Ayan, tandaan nyo yung tsura na yan. Hindi ko alam kung nasan na ako. Basta ini-enjoy ko lang yung biyahe. Hindi ako ipapatakbo ng mabilis.
At karamihan sa mga bumabiyahe pababa, ano, medyo para lang tayong nasa Nepal dahil nasa gilid tayo ng bundok. Medyo maayos-ayos naman yung kalsada dito sa Cannon Road at walang saradong daan, no. Hindi siya one way ngayon eh. Taas ng bundok na yan, nakita nyo mga bato na naglalaglagan, ayun sa baba niya, oh. Kaya ang ganda, nakakalula. Habang bumabiyahe tayo, unti-unting gumagalaw yung bundok dahil akala mo ang lapit niya pero ang layo niyan, you know, ang tindi nun, oh. Eto, wow. Buti na lang yung zone test, mataas yung ground clearance, kaya hindi sumasayad yung center stand and side stand pag naliko ng ganyan. Nakakatakot. Medyo matagal-tagal din akong hindi naakyat ng Baguio, kaya tuwan-tuwa ako pagka nakikita ko ulit itong kalsada na to. Buti hindi nila tuluyang sinasara yung Cannon Road kahit napakadelikado niya. Kanina yung mga kabundukan nasa kaliwa, ngayon nasa kanan na. Ito yung pinaka-paborito kong part ng Cannon Road kapag aakyat ng Baguio. Ngayon ay feeling ko lang parang ang daming halaman ngayon kasi nung last time pumunta ako dito parang mabato lang. Hala, ang ganda, nakakapanibago. Kalating taon din akong di nakabalik. So ganyan na pala. Mahalaman na. Ang sarap sa mata, oh. Pag kasi bato yung nakikita mo, parang nakakatakot, pero pag puno-puno na ganyan, malamig, chill, relax. Tapos nakakamiss din daanan yung mga tulay ng Cannon na ito, yung orange, no. Ilang tulay yung madadaanan mong ganyan, no? Tapos titingin ka sa baba, naku po, ayan na yung mga bato. Yan yung nakakatakot, di ba? Pero may mga puno na ngayon, buti naman. At least kahit bato-bato yan, pwede palang tumubo pa rin yung mga halaman, eh, no. Pagtingin mo sa kanan, yung ilog niya na napakatarik. Ito parang nilalamon tayo ng mga bundok. Ito yung nakakamiss talaga sa Baguio. Talagang pang tourist siya, alam mo yun. Ang sarap sa mata. Ayan, oh, nagmo-move po yung mountain habang palapit tayo ng palapit, oh. Parang nakakahilo siya, di ba? Oh, nice, nice. Tapos madadaanan mo po yung Lion's Head, di ba? Ito yung mga tipak ng bato na nakakatakot, oh. Wala pa silang protection, oh. Any moment pwedeng bumigay, lalo't pag lumindol, no. Ayun, oh. Wow! Katakot. At saka dahil may halaman, no, pag gumahangin, gumagalaw-galaw sila. Ayan pa yung very dangerous mountain, oh. Hanggang ngayon pala continuous yung paglalagay nila ng screen sa gilid ng bundok, no, for safety rin, para pag may umagos na bato-bato hindi rekta sa sasakyan, no. Dito naman sa kabila, pag may umagos dyan, direct siya sa ilog. Ito, hindi na tinubuan ng halaman yung white part na yun kasi laging natitibag yan. Eh ngayon nga parang luminis, oh, parang nilinis nga nila, eh, no? Palaging may umaagos dyan, parang bulkan din yan, eh. Hindi nga nauubos, eh, no? Kaya buha-buhangin yung nasa ilalim niya. Nakakalulang tignan, oh. Ang laki pala talaga niya, oh. Dito naman sa part na to, parang ibang bansa na to, oh. Parang may pagka-snow kasi white yung nakikita natin. Yan, oh, nakakalula, diba? Ang ganda. Magandang nakakatakot, eh, no? Ito, napuno na siya ng screen. Dati hindi ganyan, no. Nilalayo pala nila sa surface ng bundok yung screen na yun, no? Siguro mas madaming batong nalalaglag doon, kaya ganun. Wow! Ang tanong, may mga tao kaya nakaakyat na dyan? Di ba meron mga nagma-mountaineering ganun? Mga nagte-trekking, di ba? Mountain climbing, ganun. Nice. So yan yung pinaka nakakatakot na part. Then dito malumanay na yung mga bundok. Mababait na. Dito malamig na yung simoy ng hangin. At papalapit na tayo dun sa, hindi ko sure kung tunnel talagang pinaka correct term dito, eh. Ito yung natibag, di ba? Oh, iyan ba yun? Di ba yan yun? Oh, yun, oh, nilinis na lang nila, oh. Ayun yung mga pinagbakasan, oh, na nalaglag. Dito ako naglakad-lakad nun, eh. Sana wag na maulit yun. Dito magandang mag-rev ng big bike na 4 inline cylinder. Ah, okay, hindi paggawa ito. Napingas kasi ito, eh. Dito ako naglakad-lakad nun, grabe, no? Iba na ngayon, oh. Back to normal na, oh. Tuyo-tuyo na, oh. Dito puro paakyat na. Like ngayon, uy, walang kahirap-hirap, nakaakyat yung aking zone test. At eto na yung Lion's Head. At mula dito sa Lion's Head, 5.9 kilometers away yung campsite. So kaya ito yung campsite na inuna ko. Ngayong nasa Baguio season tayo ngayon ng pagka-camping, kasi bungad lang siya. Ayan, oh. So bago kayo tumuloy dun sa campsite, di picture muna dun sa Lion's Head, or pagkatapos nyong mag-camping, di ba? Ito pa, paakyat na mabagal lang ang takbo natin, ha. Pero wala, hindi naman nabitin pa yung adventure. Overtake pa ako ngayon, oh. So dito sa zone test, huwag kayong mag-alala, kayang-kaya niya kahit biyangkas pa with gamit. Sa lakas din ng makina, kahit single cylinder, sobrang tipid pa niya dahil sa isang full tank nasa lagpas 500 kilometers ang kaya niyang puntahan. Nandahil lang talaga sa cruise control, kaya ako nag-upgrade ng version 2. Tulad niya, nakarating ako dito nang hindi pagod yung
kamay ko. At ang gaan pang i-twist ng throttle at very responsive siya ngayon. Mas accurate yung buga ng power dahil electronic na siya. But syempre, pagdating sa durability and parts availability, hindi ko pa siya masasagot sa ngayon dahil syempre bago lang yung motor, no? Malalaman natin yan pag tagal ng panahon na nagka-camping tayo. Nakikita nyo naman kung paano ko ginagamit yung motor at kung gaano kalayo yung distansya. Kaya yun talagang reality is malalaman talaga ninyo dito sa video natin. Ito na yung mga souvenir shop. Then pagdating dito, kakanan tayo. From here 2.4 kilometers away lang. Malamig na yung hangin dito. Tamang tama yung pag-break-in natin sa medyo malamig na lugar. Hindi, alam mo yun, yung overheating maiwasan. Although hindi naman to si Brian. Ayun, dire-diretso lang naman siya eh. Tapos dahil may Google Map naman ako, kaya hindi ka maliligaw. Pinapanalangin ko na lang sana may signal dun sa campsite. So susundan mo lang yung main road and then lumagpas ako. So papasok tayo dun. Napakadelikado pa naman dito. Dito pala, yan. Okay, naalala ko tong bakod na to na yero ah. Binuksan ko yung visor ng helmet ko. Biglang bumugod yung malamig na hangin. Grabe. Ay, ito na yung entrance nila na napakatarik. Karamihan sa mga pupunta dito, pabaliktad nila kinukuha to eh. Tayo, paano natin naakyatin to? Ang tarik. Ah! Grabe. Nakakatakot yun. Okay. Napakaganda, diba? Medyo marami-rami yung mga nagka-cap, pero okay naman. So, pwede na akong magtingin-tingin ng pwesto. Mukhang ito yung reception nila. Ang ganda oh. Puro mga car camper, no? Yun oh. Sige po. Thank you po. Kung palang wala kang dalang jacket, meron pala silang mukhang tinda to eh, no? Ayun, ang daming jacket ah, pantalon. Tapos pwedeng makicharge, ayun oh. Tapos may mga snacks sila dito. So kung ano yung mga senen nila sa page, yun din yung makikita mo dito, nakapaskil. Lamig dito guys. Ganda ng paligid. Puro pine trees. Kalumi na yung beses kayo. Wow! Ali malapit siya mo eh. Malapit yan. Dito ako pepwesto. Dito banda. Para naka-high ground tayo. Kaya lang, pa ganyan yung sahig. So, pwedeng tabingi yung higaan ko niyan. Wala eh. Wala naman ibang pagpupwestuhan eh. Doon lang talaga eh. Hi doggy. Ang cute. Ang liit ng aso. Ano, pusa ba to? Pusa? Doggy doggy. Init ng tubig. Yun oh, tutok yung araw pero hindi mainit. Hello po. Ay, thank you po. Pumapans namin kayo kaya kami natutong mag-camping. Ako pala may kasalanan. Oo, sir. Diyan kami sa kabila. Kabila? Karantes. Oo, di kami pinayagan dito. Hindi, pulibok na kasi. na kasi. Ah, eh ba't nandito kayo sir? Nagpaalam kami. Nagpaalam kami. Ah, Pwede para ba ako- makita namin Para to. makita lang ah namin. parang sightseeing lang. Opo. Ah, pwede Mabait pala. naman yung may-ari. Ah, oo nga. Pwede pala. Hindi ako paniwala. One.
Thank you po. Sir. May sticker ka, sir? Meron po. Ay, thank you po. Apo. Ay, sige po. Nakalimutan. Apo. Tingnan pang speaker, ano eh. Okay, thank you. Enjoy. Enjoy lang. Apo. Sir, pwede pamatay ka doon sa aking page. AF Outdoors and Camping. AF Outdoors and Camping. Shoutout po, alright. Thank you po. Thank you po. Ako rin, kami. Ayaw po. Saan ka ba? Napanood ko na once. Ay, namatay yung telephone Ay, ko. lobat. Sorry ah. Sige po. Namatay yung phone ko. Lobat. Oo, na-video tuloy. Sige po, kahit mamaya na lang po. Sige po. Ayun, oh. Bago yung isa kong peg, oh. Naputol kasi yung isa. Black dog rin ako. Puro lahat, puro black. Ayan o. Hindi po. Black dog kaya ako. Ayun yung tent po, oh. Oo. Ano na ba nangyari? Saan ba kita napapanood? Once. Sa YouTube po. Oo nga. Ano pangalan mo? Read po, read. Ha? Read. R-E-E-D. Ako na. Selfie. Kailan pa po kayo? Nung ano pa? Matagal na. Thursday. Dito ako sa gitna. Yun, thank you Bibigyan po. mo yung black dog. Kasi nagagayaw nila yung black dog. Hindi, pagka na-set up ko po, tignan nyo. Ay, saan mo nabili ito? Di, kailangan natin ito. O, sa peg po, tsaka hammer. Pig natin, Ay, 40 40 eh. Hindi to 40, di ba? Yung... 40 ba yan? Ano pong 40? Yung haba? 40. Yung haba? Yung haba. Tingin ko po Or- 36 eh. 40 yung atin eh. Hindi kakasya sa ganyan. O, mahaba po siya. 36 na lang alam ko po dyan. Maganda eh. Oh. Naka-organize po, no? Di ba mas mahaba yung ganyan natin? Oo. Kaya nga 40. Hindi Ano ba to? kakasya. 36? Opo, mga 36 po. 40, Kaya hindi kakasya dyan. Nakita Ano mo yung ito? bag na yan. Alin po? Yan, balik. Ito po. Upuan po to. Black Huwag dog. mo na siyang ano yun. Sige po, mamaya. Tingnan nyo po yung setup. Six, seven. Natutumba. Ngayon tapos na yung tent. Lilipat ko muna yung motor para hindi siya nakatalikod sa akin. Susubukan kong ipwesto siya doon kahit hindi pantay yung sahig.
Ayan lang yung CR. Ito lang yung tent ko. So, iwan ko na dito yung planggana. Kasi ito ay pangbabad and hugas lang naman. So, dito tayo mag-iigib sa napaka-snappy na Black Dog flexible pail with cover and transparent. Pero hindi tayo mag-shortcut. Yung iba kasi doon pumapasok eh. Dito tayo sa harapan mismo ng reception area. Marami palang snack dito, hindi ka magkakaproblema. Oh, mukhang lawyer pa yung may-ari kasi nakapark na sasakyan dito. May sticker ng lawyer. Meron pa tayong baka yellow po. Then, ayun oh, may mga lababo dun. Tapos, ang laki pa pala dito. Tingnan mo, halos nakaduyan sila, nakahamok. Ayan oh, hindi ako nagdala ng hamok, sayang oh. Bagay sana dito. Angas, ang lawak palang gandun oh. Kaso sabi nga nung nakausap natin kanina, medyo nahihirapan yung mga nakamotor dito gawa ng hindi pantay yung ground. Like dito, pataas siya. So, perfect ito para sa mga nakakotse, naka 4x4. Dapat pala dito natin subukan yung van natin eh, no? Lamig ng tubig dito. Based dun sa nakausap natin kanina, dito dapat sila magbubuk. Kaso sabi nung may-ari is fully booked na daw. Kaya sa kabila sila nag-camping. So ako, dahil nakamotor lang, tsaka ako lang naman mag-isa, kaya nakapag-camping tayo ngayon dito. And sa ngayon ako lang yung nakamotor dito. Ganda dito eh, no? O kahit hindi ka na pumunta sa Bernard Park, dito pa lang, solve na yung mata mo yun. Mahirap lang dito. Madaling matumba yung balde kasi hindi pantay. Ngayon, kung mapapansin niyo yung loob ng tent ko, gawa ng all black siya. Maliwanag pa, pero ang dilim na sa loob. So, kailangan natin ng extra liwanag or ilaw para makita nyo ako sa loob habang nagbablog. Ngayon, ang gagawin ko, since meron na akong ilaw sa poste, pwede na akong magluto dito banda. Dati kasi, sa loob lang ako ng canopy nagluluto kasi doon ako may ilaw eh. Doon ko pwede isabit yung ilaw ko. Ngayon, dahil meron na akong ganito, so di na tayo magluluto para talagang outdoor ang pakiramdam. Tsaka, sarap magluto pag nasa labas kayo, no? Camping na camping yung dating talaga. Yan na ba yun, sir? Ay! Muntik na! Muntik na malaglag yung takip. Ayun, oh. Sige, transfer ko lang, sir. Ito ba lahat? Ang dami naman. Paano kayo? Meron pa? Marami kami. Oh. Meron pa. O sige, may nagbigay sa akin. Adobong pusit. Dami. Ang bango. Pwede na to. Transfer natin sa lagayan. Buhat-buhat. Pati yung tubig. Yeah. Siguro yung tubig dito na sa kanan. Kaso natutumba. Dito sa may gulong. Yan. Kanan kasi ako eh. Papantayin ko lang yung lamesa. Ayan. Pantay na ba? Mukhang pantay na. Ewan ko kung nakikita nyo. Pero alas 6, napakalamok dito. Yung mga lamok nila, hindi naman ganun kalaki. Pero ang dami nila. Kaya huwag nyo kakalimutan magdala ng pop lotion dito. Ako naman naka long sleeve kaya okay lang. Pero maglalagay pa rin ako dito sa leg tsaka sa kamay ko. I-ready ko lang yung lutuan ko. Hindi kagaya dati, pinapatong ko na lang sa maliit na lamesa yung mga kaldero. Kaso ngayon, isasabit ko na lang sila kasi naalikabuhan pala pag nasa lamesa. Yan. So tinaas ko ulit yung height ng lamesa ko para hindi sumayad yung mga kaldero sa ground. Tapos yung mga plato dito sa basket sa ilalim. Ayan. Ngayon, yung pusit nga pala, itatransfer natin yung laman. Tingnan mo, Black Dog pa yung lutuan nila. Yan, para magamit din nila to. Mainit-init pa siya.
Sarap niyan. Pwede pa kaya bukas to? Yan na, may ulam tayo. And syempre, isosoli natin. Pero hinugasan ko na. Nakakaya, wala pa tayong naluto. Wala tuloy akong may bigay. Ito yung tent nila. Naka-black dog din sila with airbed. Sir! Soli ko lang yung lagayan. Yun ang view. Tingnan mo habang nagluluto. Yan yung makikita mo, di ba? Oo nga, kaya masarap. Oo. Ganda dito. Overlooking pa kayo dyan, sir. Sir, salamat. Okay, sir. Dahil sa'yo, may extra ulam ako. Thank you po. Okay. Mainit-init pa. Welcome sa ating cooking session. At dahil medyo marami-rami na rin yung mga nagre-request ng dinakdakan, sinesh ko kung paano magluto, napakadali, pati yung sangkap napakasimple. Kaya sa mga hindi pa alam paano magluto ng dinakdakan, panoorin nyo ito. So, unang gagawin, pakukuluan. Siyempre, hindi muna ako magsasaing kasi ito yung naisip ko eh. Yung meat is kanina pa raw yan. Kumbaga hindi siya nakarep. So, kailangan mauna siya para hindi tumagal or magkaroon ng bakterya yung pagkain. Yung bigas naman, kahit mamaya natin isayang yun, di ba? So, mabilis lang naman, ako lang mag-isa. Ang unang gagawin, pakukuluan yung pork belly. So, nandito yung ating mga pinamili, pati yung mga prutas. Ilalagay ko na sa ilalim. Ito naman, naka-plastic. At yung mga kalamansi, sili, paminta, at yung magic sarap. At etong pusit, ilalagay ko muna sa ilalim para may space tayo. At habang nagluluto, charge ko muna yung cellphone ko. Ito nga pala yung charger ko na merong magnetic. So pwede mo siyang i-charge ng magnetic. Naka-quad lock nga pala ako na cellphone case with magnet na to. Kaya dumidikit siya. Ngayon pwede ring yung cable Type-C to lightning. Dahil naka-lightning pa tayo, yun ang gagamitin natin. Ayan. So habang may ginagawa tayo, naka-standby yung ating phone na nagcha-charge. Ito yung ating pinamili. Yung mga plastic ng ating pinamili, yun ang gagawin nating basurahan. Kailangan lang natin ng plato para sa atay, para sa ating pork. Siguro ilalabas ko na lahat para nakikita ko yung mga sangkap. Kailangan ko nga pala ng tabo, so ubusin ko na to. Sana meron silang malamig na inumin dyan sa tindahan nila. Ito yung gagamitin natin, medium lang. Tapos lagyan natin ng tubig. Galing lang sa balde. Base dun sa napanood ko, hindi na niya pinakuluan to. Pero ako, pakukuluan ko kahit sandali lang. Pati nga pala tong atay, ipapakulo ko na rin para mag-firm na siya. Diba? Ang lambot kasi eh. Naku po, nadurog. Pwede na to. Medyo dumidilim na, kaya i-on ko na yung ilaw. Ngayon naman, lalagyan natin ng paminta yung pork, harap at likod. Depende na sa'yo kung gaano kadami. Ako 2 pack yung ilalagay ko. Kukunin ko nga pala yung mga pangsawsawan natin nandito. Andito rin kasi yung asin ko. Ayan, pwede na natin siya lagyan ng asin. Ang next naman,
ay iihawin natin yung pork. Dito na ako mag-iihaw. Ganito nga pala yung bilihin yung pang torch. Ito matagal na sa akin to. Hindi ko kayo binubudol. Sulit naman kasi ano siya eh, hindi siya plastic eh, 'di ba? Kapag ka plastic, minsan napuputol and then nalulusaw katagalan. So ito, I think gawa sa copper kaya tumatagal siya. Yun nga lang, yung igniter niya kuminsan agad siyang hindi na nagpa-function. So tulad niyan. Pero ang maganda naman dito, at least hindi natutunaw yung main body niya. So ang gagawin ko, meron akong lighter dito. Lalighteran ko na lang. Yan. Tapos may adjustment siya dito sakaling masyadong malakas. Sarap nakikita pagka may usok-usok na ganyan eh, no? Tapos ang nakaka-enjoy pa sa pagka-camping is natututo kang maging independent, lalo na pag solo camper ka. Kasi dito hindi ka pwedeng tamarin dahil wala kang kakainin. Just imagine kung raw camping pa yan na talagang zero, as in manghuhuli ka pa ng hayop or pipitas ka ng prutas, ganun. Pero dito at least sa campsite hindi ka gaano mahihirapan kasi unlike sa mga videos na pinapanood natin sa mga ibang bansa, talagang raw, as in raw talaga. Wala silang lutuan na ganito, magdadala lang sila yung sakto lang, yung kasya sa backpack, ganon. Tapos isusurvive nila yung isang gabi, then lilipat na naman sila sa ibang lugar. Pero at least kahit na hindi tayo super raw camper, kahit pa paano nararanasan natin yung ganito, yung sa nature. Kasi yun naman ang importante, yung nasa forest tayo, nasa tabing dagat tayo, di ba? Lalong-lalo na kung sobrang nasanay ka na sa city at gusto mo ng payapang lugar, like dito. Pakinggan nyo, sobrang tahimik. Kahit yung mga camper, tahimik lang din. Di ba? Yun ang maganda dito. Maigpit yung may-ari. Kaya lahat disiplinado. Sumusunod. Pwede na to. Saktuhan lang. Napakabango. Subukan yung mag-ihaw ngayon ng liempo. Kahit ito pa lang, ulam na to. Sausawan na lang, grabe. Dahil gutom na ako, no? Gusto ko nang kainin tong liempo eh. Gusto kong pumagat. Okay. So, ang next na gagawin ay ihiwain yung liempo. Palamigin mo lang ng konti kung sobrang init pa niya. Pati rin yung mga atay. Wala ko ng plato. Yan. Hiwain lang natin ng pahaba-pahaba, ganyan. Or depende sa trip mo, pwedeng pa square. Ako gusto ko pahaba. Sarap. Buti na lang, pinakulo ko to. At least, hindi na natin kailangan lutuin masyado sa uling. Maiwasan natin yung undercook siya. At ngayon, pinakulo natin, parang half cook lang siya ngayon. Bago mo iluto sa uling. Actually, sa isang liempo lang, dahil ako lang yung kakain, okay na to eh. Tignan nyo yung dami ng kinat ko. Diba? Pwede na yan. Dahil pwede na yan, tikman natin to. Gutom na ako. Sarap. Ang lutong ng balat. Okay, ang next naman, sarap. Yung atay. Yan, basic lang naman yung atay. Malambot lang yung atay. Mas madami pa yung atay kaysa sa laman ng
baboy. Pero ito yung nagpapalinamnam dito eh. Alam nyo, sa totoo lang, ang lutong dinakdakan ay nilalagyan ng utak ng baboy instead na mayonnaise. Totoo naman yon. Kaya lang, sa utak ng baboy kasi, hindi basta-basta makakakuha sa palengke. Lalo't kung konti lang yung bibilin mo. Kaya, kahit pa paano, para magawa natin yung dinakdakan, mayonnaise yung gagamitin natin. Pero kakagat muna ako sa liempo. Sarap. Iba yung lasa ng liempo pag pinirito. At iba naman pag ngayon. Mas gusto ko yung ngayon. Salt and pepper lang, pinukulo at yun, inihaw. Okay na to. Pero siyempre, explore pa natin. Ngayon, lalagay natin dito yung liempo kasama nung mga ingredients. So ang gagawin naman natin ngayon ay yung sarsa ng dinakdakan. Para hindi tayo madaming madumi, papatong ko muna siya dito. Yan. Then, babanlawan ko lang tong plato para mabawasan yung dumi. Okay, ngayon naman, hihiwa tayo ng sibuyas. At para sa sibuyas ay hanggat maaari yung pinakapino ang pagkakahiwa. Ganyan yung pagkakahiwa. Ang next naman is yung sili. Based sa nakikita ko sa dinakdakan, pahaba yung hiwa nila. So, isa side natin ng ganyan. So, di baling mahalo na to dun sa sibuyas, no? Dito sa isang plato. Kasi paghahaluin din natin yan eh. Importante lang tama yung pagkakahiwa para maganda siyang tignan. Depende na sa'yo kung gaano kadami, no? Ang pagluluto naman, yung cook ang masusunod, no? Kung siya rin naman yung kakain. Ngayon naman, ito yung luya. So ito dapat i-grate eh. Kaya lang wala akong pang grate dito. So hiwain ko na lang siya ng sobrang nipis. Tapos yun, babalatan ko muna. Ito na yung luya. Wala nang balat. Medyo nakakapagod lang itong hiwain. Gawa ng lilitan natin, no. Hatiin ko muna sa gitna and then try ko. Hindi ako ganun ka-expert maghiwa kasi hindi naman ako nagluluto sa bahay namin. Kaya big challenge sa akin itong pamamalengke, pagluluto, no? Alam ko lang kumain. Ayan, ganyan nakaliliit yung pagkakahiwa ng luya. So hindi ako mahilig sa luya kaya ito lang. Okay na yung kalahati ng luya natin. Ang susunod naman ay maghihiwa tayo ng kalamansi. Pagkatapos ilalagay natin dito yung katas ng kalamansi. So ito ay lahat ipipisil natin dito. So yun yung magiging sabaw ng ating kalamansi. Sa isang balot ng kalamansi, ganito kadaming sabaw yung naipon ko. Ngayon, syempre hindi kasama yung buto. Kaya, lalagay ko sa mangkok. Then, sasalain natin dito sa sandok ng awada na may butas. Ito, pang noodles to eh. Mali nga eh. Dapat sa mangkok ako nagpisil ng kalamansi. Anyway, pareho lang din yun. O, diba? May lumulusot. Konti na lang nung natira. Oh, eto na siya ngayon. Ganun din, ibabalik ko rin siya dito. Marami-rami na rin ito. Para sa ganyang kadaming pork. Iniisip ko, baka kasi kulang. Dahil yung sarsa na gagawin ko, dapat ibubuhos mong ganyan sa pork. Kaya lang ang konti. Ngayon, siguro magtitira lang ako ng konti dito sa isang balot ng kalamansi. Para sa sausawan naman, toyo mansi, ganon. So, yung halos lahat nito is ibubuhos ko na rin dito. Yan, sasalayin ko lang. Sumasama yung mga maliliit na butoy. Ayan, madami-dami na to. Pwede nang gawing kalamansi juice to. Dito, buhos ko na. Naging bartender ako dito. Ngayon, titimplahan na natin ito. Unahin natin ang asin. Paminta. Tapos ibubuhos ko na lahat to. Ibubuhos ba to? Hindi, parang hindi naman yata to ibubuhos dito. Yung ginger yata. Nakalimutan ko, wait lang. Ayun, based sa research ko, yung dinurog na luya ang ilalagay sa kalamansi. Pagkatapos, lalagyan ng mayonnaise. Ito. Yan. Tapos, haluin. Pag kulang, dagdagan ng mayonnaise. Uy! Ang bango pala nito pag ganito. Parang mustard yung amoy niya.
O, di ba? Buti dinagdagan ko yung kalamansi. Okay, kailangan may konting lapot to eh. Mayonnaise pa. Bango. Okay, ito yung ating sarsa ng dinakdakan. At ngayon naman, ang gagawin, ano kaya kung, dito ko talang ilagay. Ngayon naman, ilalagay dito yung mga hiniwa-hiwa kong liempo. Dapat yung itong atay sinama ko na, no? Kasi wala naman tayong gagawin dito, kundi ito lang Durugin ko na sa kamay, ha? Ayan. So, ito ay ilalagay dito. Yan. Pagkatapos, ilagay ang sibuyas at yung green chili. Pagkatapos ay paghulu-haluin. Ngayon, para makita ninyo, lalagay ko sa kawali. Gusto ko nakikita ninyo yung ginagawa ko. Ayan, di ba? Ngayon, lagay natin dito. Dami kong ginamit na kaldero. Ayan. At ngayon naman, ilagay yung ginawa nating mayonnaise. Let's go. Teka lang, pakunti-kunti lang, baka sumobra O, diba? Sakto lang. Di nakikita ninyo yung hinahalo ko, diba? Okay, so ito ang ating dinakdakan. Bakit kulay puti lahat? Napadami yata yung sarsa. Ngayon, siyempre, titikman natin. Gamit ng ating awada, spoon. Okay, tikman natin ha. Ito. Ang asim. Ang hang. Nanguya ko lahat. Sibuyas. Sili. Pati yung ginger. So, nakukulangan lang ako sa lasa ng pork. Siguro, dapat nilagyan natin ng magic sarap nung pinakulo natin. Tama ba? Okay, kahit sili man lang. Pero, okay na rin. Wala tayo magagawa, di ba? So, yung atay. Sarap din. Masyadong dominante lang yung lasa ng mayonnaise na maasim. Napasobra yung kalamansi ko siguro. Asim, oh. Pero yung asim niya is okay naman. Hindi siya nakakaumay tuloy. Diba? Ngayon, kung gusto mo ng lasa ng liempo, sineparate ko itong sobra. Sarap. Gusto ko nang kumain ng kanin. Sige, magsasayang na ako. Tatakip ko muna to. Kahit siguro hindi na ako gumawa ng toyo mansi dahil meron na tayong pusit dito. Dito yan sa taas. Ayan, ito. Lagay natin dito. Tapos lagay sa marumi. Okay, then tabi na natin to. Lagay lahat yan sa marumi. Dito nga pala, sa ilalim ng compartment, nilagay ko yung bigas na nirepack ko. Meron akong 3 nakapack na maliliit na bigas dito. At ito ay katumbas ng isang cup of rice. So, kapag magsasayang tayo, ganito na lang yung ibubuhos ko. Wala nang tansyahan. Halimbawa, diet ka. O, baka mapasobra yung saing mo. E dito, sukat na. Isang buhusan lang, di ba? Di tapos, pwede pa magamit ulit ito. Kayo yung kayo yung kadarating lang. Hindi, kanina pa. Hindi, yung sasakyan dun. Kita ako mag-park. Kabala ko itang dintang ngayon Nagbigay sila ng pagkain ulit to. Tingnan nyo yung plato. Naka-design. Chef pala si Sir. Ha? Saka chef, Sir? Sa Swiss Hotel. Dati, tsaka sa Hotel. Oo. Hotel. Tapos may chocolate pa. Thank you, thank you. Ma'am, anong pangalan mo, ma'am? Noemi po. Si Ma'am Noemi nanonood sa atin. Sige, ma'am, picture tayo. Hindi, dito tayo sa ilaw ko para yan, ganyan. Wow. Sandali, saan ako pumwesto? Ay, dito ka dapat sa gitna. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1
Wait Yeah. Thank you. Thank you ah. Salamat, Uy, ah. salamat dito. Grabe Thank naman you. to. Grabe naman ito. Oh, thank you. Chef. Wow, miningat ha. Basta tandaan mo, ako chef. Salamat. Thank you po. Grabe naman yung bigay nila. Tignan nyo naman yung disenyo sa plato. Tignan nyo yung ginawa ko. Mukhang nilamutak ng pusa. Yan versus dito. Tignan nyo yung isa pa. Siyempre, meron pang isa. Ayan. Meron pang isa. Eto. Oh. Yan ang ulam natin ngayon. Grabe na ito. May dessert pa. Ang dami nilang binigay, mga mamahaling chocolate po. Maraming salamat sa inyo. Grabe. 2 camping na marami yung nagbibigay ng pagkain sa akin. Hindi ko alam, baka dahil hindi ako marunong magluto, kaya pinagluto na lang nila ako. Maluto ka na, bilisan mo, gusto ko na kumain. Tingnan nyo, tabingi yung kanin ko. Kasi yung lamesa tabingi. Siguro pwede na to. Kung mga 5 minutes pa. Okay, ngayon naman, nandito na tayo sa eating episode. Gusto ko lagyan ng intro yung eating episode namin, pero pinag-aaralan pa namin kung paano namin gagawin eh. Alright, napakadami ng ulam ko at ito na yung kanin ko ngayon, mainit-init pa. Alright. Ngayon, para mas maging kompleto yung ating pork, ay gagawan natin siya ng sausawan. Lalagyan natin ng kalamansi, yung toyo, at 2 sili. Dikin natin yung sili bago natin ilagay yung toyo para hindi tumalsik. Buti na lang matibay-tibay yung awada na spoon and fork. Kaya pwede natin pandikdik dito. Yan. Tapos ito yung aking toyo. Pakita ko sa inyo. Yan. Ang sarap niyan. Yan oh. Grabe naman yan. Ang hangyata nito. Can't wait to eat. Kuha ko ng plata. Dito, dahil malamig no? Lalong lumamig ngayon kasi gabi na eh. Mabilis lumamig yung pagkain. Ito, buti yung kanin ko, umuusok pa. Maganda yung luto ng kanin ko ngayon. No? Pinatay ko kasi kaagad. Tapos pinatuyo ko lang ng ilang minuto. Dami kong kanin. Lagay ko na lahat. Ayan, matetesting natin yung tinidor ng awada. Ang laki ng tinidor, oh. Ang dami kong ulam. Hindi ko alam unahin ko. Okay. Ang unahin natin, siyempre yung unang nagbigay na adobong pusit. Ito yung adobong pusit, oh. Ang liit, oh. Taste test. Medyo kumunat na kasi kanina pa to eh. Nung binigay sa akin to, mainit pa eh. Makunat-kunat. Gusto kong magkanin. May mga ulam talaga na pag nalasahan mo, kulang talaga yung kanin, no? Hahanapin mo yung kanin. Sarap nguyain ng pusit. Matamis-tamis yung adobo niya. Okay. Then, dito naman tayo sa steak. So, akala ko nung una, tinapay. Nasa ilalim ng steak. Sa tingin ko, mashed potato to eh. Tikman ko yung mashed potato. Iba yung lasa ng mashed potato niya. Parang lasang candy yung mashed potato niya, no? So, ito, malamang kinakain kasabay ng steak. Ayan yun. Ang sarap ng steak niya. Malasa. Totoo nga. Chef nga yun. Tapos, sabayan mo kaagad ng asparagus.
asparagus. Ba't ganun yung asparagus niya? Iba rin yung lasa. Mas gulay na gulay yung lasa niya. Ba't ganun? Hindi kaya sa product or sa timpla nito? Isipin mo nasa camping sila. Ganito yung lasa ng steak nila. Ito, ano naman tong yellow na to? Sili. Hindi na kinakanin to. Okay na to. Gusto ko pa. Paano kaya niya niluto tong mashed potato? Iba yung lasa. Grabe. Sa restaurant mo lang malalasahan to. Iba talaga, promise. Oh. Kailangan ko ma-search itong mashed potato niya. Ang linamnam. Sarap ikanin. Okay. Ito naman yung aking pambato dyan. Yan po. At toyo, mansi, sili. Kunat. Sarap ng toyo. Nakakagana. Hindi siya maalat kasi madami yung kalamansing nilagay ko. Pero ang anghang, mapapakanin ka na naman. Dinig ninyo, hindi maingay yung kutsara ko ngayon dahil plastic, di ba? Tsaka yung titanium na plato, hindi rin maingay kasi loaded siya. Oh. Yung dinakdakan natin, baka magtampo. Kalimutan ko na yung lasa nito eh. Game ulit. Sarap. Ba't manghang din to? Dagdag mo pa yung init ng kanin, lalong umanghang. Sarap. Kain tayo. Ayun, umuusok-usok pa. Oh, di ba? Sarap. Mapapakanin talaga. Last na to. Solve ang dinner. Pinasok ko na dito yung upuan tsaka lamesa. Ang lamig na. Yun, ang oras ngayon ay mag-aalas 12 na ng umaga. Gising pa ako. Tulog na yung mga kapitbahay. Pero hindi ako matutulog hindi ako kumain ng saging. Tingnan nyo, dahil malamig yung panahon dito, yung mga saging hindi pa malambot to. Para silang nakarep. Ayan yung mga ibang camper. Tulog na lahat. Dito sa likod ko, wala na, nagsasalita. Dalawa kasing bagay yan eh. Minsan, wala rin sa camper eh. Kapag talagang mahigpit yung may-ari ng campsite,
Kahit gustong magingay ng mga camper, wala talagang bawal. Papalayas ka talaga sa campsite. May isa naman na talagang kahit wala magbawal, tahimik lang talaga sila. Alam nila yung limit ng boses nila, limit kung kailan lang sila magsasalita ng malakas, gano'n. Kahit kaninang pagdating ko, talagang inulit-ulit nung nakausap ko kanina na kung nabasa ko ba yung reply dun sa messenger nung nag-book ako. Kasi talagang stricto sila. Kahit sa Sitio Tangal, nagpapaalis sila ng camper na maingay. Especially pag merong nag-text, ganun. Actually, kahit ako, pag narinig nilang malakas yung boses ko, pwede nila akong sabihan na yung katabing camper namin, nagpa-vlog, ang ingay, diba? Mga ganun. Lalo na sobrang tahimik ng lugar. Yung normal na boses mo lang, dinig hanggang dun sa kabilang camper. Lalo na, tent lang yung cover nila. Ngayon, obviously, hindi ako makakaligo nang hindi ako magpapainit ng tubig. Kaya magpapakulo na lang ako dito. Dito, perfect na testingin yung van talaga eh. Mali rin yung diskarte ko nun eh. Pumwesto ako sa mainit eh. Let's go. Check natin yung CR. Ito yung CR nila. Dito ako nagugas ng plato kanina. Okay, check natin yung pang female. Okay, toilet lang with bidet. Meron palang ilaw to. So may balde, bidet, gripo, toilet. Sa kabila, ganun din, toilet with ilaw din. Okay, ganun din. So pare-pareho lang sila. So matotal, 3 yung pwedeng magamit na CR. Yung dito sa gitna, ginawa nilang tambakan ng tiles. So yun, dito na ako sa dulo. Nagsuot na ako ng jacket. Di kaya ng long sleeve lang. Malamig dito. Nasa bungad pa lang tayo ng Baguio. So after this camping natin dito, hanap ulit ako ng ibang campsite sa ibang part ng Baguio. Then papuntang Lake Tabeo. Ngayon mukhang okay naman tong hood ko. Kung ito man yung isasuot ko. Makapal-kapal naman, so okay na rin. Yan, matutulog na ako. Hindi na ako makapag-vlog ng maayos dito kasi marami nakapaligid sa akin na konting normal voice ko lang naririnig nila. Kahit dito sa may reception, may natutulog pala dyan. Tsaka baka yung may-ari nandyan din, marinig tayo. Para mabigyan ko kayo ng idea, ganyan katahimik dito. Pakinggan nyo. Diba? Yung mga sasakyan lang sa labas, yun lang naririnig mo. Ayun, good night. Ngayon, kaya naman yung lamig. Kumbaga, at least hindi natin binigla yung sarili natin. So ngayon pa lang masasabi ko, pwede ko siyang maisuggest sa inyo yung campsite na ito. Gusto ko makita ng umaga itong forest. Kaya tulog muna ako. Good morning! Kahit na tinanghali ako ng gising, hindi ko maramdaman yung mga naramdaman ko sa ibang campsite na ganito kalamig.
Ayan. So, ganyan ang bubungad sa'yo sa umaga. Mapuno. Ang oras ay 11:06 a.m. Walang hilamos. Nagbablog na. Okay, dahil ang check-out dito ay 11 a.m. So, halos silang lahat. No, silang lahat nag-i-empake na. Hello po. Apa, morning po. Ay, hello po. Kumusta po? Ayos naman po. Pauwi na yata kayo. Oo, pangatlong araw namin. Kayo lang. Pangatlong araw. Ganda ng motor niya. Ay, thank you po. Pauwi po kayo? Pauwi. Saan po kayo uuwi? Ay, Pangasinan. Mas malapit. Kaya lang mainit. Ayun, babalik na naman tayo sa normal. Kaya nga. Sir, dalawang sasakyan po yata kayo? Dalawa. Dalaga ko ito. Anak niyo po? Ay, siya yung hindi gilaw kapon. Nag-jacket na ngayon. Picture tayo, sir. Sige po. Okay ba dyan? Naka-zoom siya? Yun pala. Sandali, magulo yung buhok ko. Wait lang. Ito pala. Pagigising ko lang eh. 1, 2. Ayun, thank you sir ha. May sticker nga pala ako dito sir. Nag-vlog din pala ako. Ayun Kaya lang, kaumpisa pa lang. Couple campers. Si Madam. Sir, kang yung balod. Marami naman kayo. Yun. Thank you sir ha. Ingat kayo sa... Panoorin ko na lang. Okay. Tapos comment na lang ako doon. Okay. Thank you, sir. Opo. Tapos comment ka sa akin sir para ma-recognize ko yung page. Salamat. Ingat kayo. Bye-bye. Nice meeting you. Sige po. Sabi ko sa inyo guys, pauwi na sila. Nakakaya, hindi pa ako nagilamos. May nagpapapicture. Sila yung mga nasa harapan natin kahapon. Yan, nag-i-empake na sila. Yung sa likod ko naman, ganun din. At yung nagbigay sa akin ng pusit, wala na sila paggising ko. Tapos yung nagbigay sa akin ng steak kagabi, wala na rin sila. Yung plato, hindi ko na isoli. Sir, kung nanonood po kayo, sana magkasabay ulit tayo. O kaya padala ko na lang yung plato po ninyo. May napansin lang ako dahil nagsapatos ako kasi ipapasyal ko kayo dito sa campsite. May nakita akong calling card dito. Noemi B. Julian. Wala naman akong maalalang naglagay ako ng calling card dito or may laman yung bulsa ko ng ganito. Siguro siya yung may-hari ng steak. Or sila yung magbibigay sana ng sinigang sa akin. Not sure kung nandyan pa rin sila kasi doon sila nakapwesto. No? So, Noemi. Siguro babae ito. Ma'am Noemi. Sige, tignan natin. Baka nag-message sila sa page ko. You know, pormahan natin. No? Black camper na black camper talaga. Tumakto pa sa hood ko. May hood to, makapal eh. Pwede na to sa ibang part ng Baguio. Kahit di na ako bumili ng sweater. Okay na to sa kapal ng tela. Di ba? May hood pa. Sa likod naman, ganyan siya. Hindi ko na maalala kung ano yung nakasulat dyan. Mukhang sinasir yata ito eh. Videoan lang natin sila. Bye, madam! Sir, bye-bye po! Bye. Ingat po! Okay, tour ko na kayo dito sa campsite. So, ito yung pwesto ko. Ngayon, yung pwesto ko nasa likod ng CR and sa likod ng barracks ng caretaker or yung may-ari tsaka yung tindahan nandun. Ngayon, kung pupwesto tayo dito sa likod ng tent ko, mas okay dahil overlooking siya sa mga bahay-bahay dito. Dito nakapwesto kahapon yung nagbigay sa akin ng pusit. Ayan, napakaganda ng pwesto nila dito. Tapos flat lang yung pwesto dito. Tingnan nyo to. Ito yung saktong-saktong pang tayo ng tent. Yung good for 5. Tapos dito rin, pwede. Tapos yung sasakyan nyo, dito lang nakapark or dun. So sa harapan ng tent mo, kung iharap mo dun, yan yung makikita nyo. Mga bahay dito sa baba. Tapos may mga kabundukan pa dun. Dito, pagkaropa. No? Kung gugustuhin mong magpwesto dito, medyo masukal. Siyempre, usually naman pagka magte-tent ka, naka-ground yun, di ba? So, hindi siya pwede dahil maraming ganito halaman na medyo mataas. Although, pwede tayong maglakad-lakad dito. Kita niyo yung background ko, di ba? Ang ganda. Dito sa kanan ko, dyan, nakakalula yung view. Kasi nga, puro mga pine trees yung makikita mo. Doon pa yung mga camper, puntahan natin mamaya. Ganda, oh. Tsaka, ang lamig. No, kahit, alam mo, kahit di ka maligo dito eh. Hindi ka pagpapawisan. Ayan, so dito banda. Then, punta naman tayo sa gitna. Sabihin ko rin sa inyo mamaya kung ano yung pinaka-best spot dito. So, kailangan ko munang makita lahat. Dito may pagka-flat. Pwede rin kayong mag-tent dito pero pababa siya. Ito na mismo yung pinaka-harapan ng campsite. And banda doon, may CR din. Yung kulay green na yero-yero doon. Pwede rin dito. Yan, sa harapan. Medyo okay. Actually, option ko rin to kahapon before ako pwesto doon. Kaya lang, nakamotor kasi ako. So, yung motor kasi, mahirapan itayo pagka hindi pantay yung ground. Then dito pwede rin. Kaso,
dito, nasa sa inyo kung gusto nyo medyo pa island. And usually dito dumadaan yung mga sasakyan kasi. Like yung sasakyan kanina, dito siya dumaan. So ito, pwede rin dito kung gusto ninyo ng malapit sa entrance. Okay, dito, sobrang flat. Pwede rin dito, katabi mo pa yung CR. Okay, papasok na tayo sa bandang gitna. Dito ang maraming nakapwesto kahapon. So by the way, yun nga pala yung entrance na yung may sementadong daan. So ganyan ang sitwasyon ngayon dahil natapat na ng linggo itong araw na to, itong binablog ko ngayon. Kaya pauwi na karamihan yung mga campers kasi nga syempre Lunes kinabukasan. No? So ganyan. Pinaka best pala dito is weekdays. Kahit na bakasyon ng mga bata, pag weekdays, wala palang masyadong nagka-camp dito. So maraming nagka-camp talaga pag Friday, Saturday, then Sunday uwi na sila. Dito naman tayo sa right side. Pagpasok mo sa main entrance ng campsite, dito ang pinaka the best sa mga car camper. And malalaman mong usually dito sila nagpupwesto kasi dapa na yung mga damo, ganyan. Ayan dito, lawak ko. Medyo nakakahingal lang talaga kasi akit baba yung ground. Hindi ko lang alam kung hanggang saan yung boundary ng campsite na ito kasi wala tayong nakikitang bakod. Siguro ang guide na lang is itong hose na black. Then ito naman yung tindahan, tsaka yung barracks ng may-ari. Then yung CR dito sa kaliwa, yan, pwede rin dyan. Ito naman yung papunta sa likod. Ito, mas, kumbaga kung masosolo mo to, mas tahimik ka dito kasi dulo na to. Grabe, ang ganda habang naglalakad ka. Nakakalula yung nakikita mo. Parang tinanim yung mga pine trees na ano talaga sa Java. Kasi ang ganda ng layout, pantay-pantay yung distansya. Tahimik. Kaya pala nagdadala sila ng mga RC. Kasi may mga, alam mo yun, mga bundok-bundok na maliliit dyan. Kaya sarap maglaro. So yan yung makikita nyo dito. Hindi lang tayo makakalapit masyado kasi may nagka-camp. Diba? Para tayong nasa ibang bansa. Oh, wala kang nakikitang bahay sa likod ko. So kung gusto mong 100% na pure nature, dito ka banda sa likod. Kasi kung pupunta ka sa harap, diba may mga bahay. Nag-chat sa akin yung kung magbibigay sana ng sinigang kagabi. Ngayon, pinapapunta ako dun sa tent nila. Niyayaya akong kumain. Eh, nag-usap na kasi kami kagabi. So, kailangan natin pumunta. Lalo na, sinigang yun. Iburit natin yan. Di na makapagluto ng sinigang ngayon. Ayun yung tent nila. Yung naka-D-Max daw. Ganda ng tent nila. Mukhang inflatable. Yun, ang ganda ng kulay. Oh. Black tapos army green yung isa. Tapos meron pa silang kortina na parang pang-army. Sir? Ay, lokal po ako dito, sir. Ba, pwede po makikain, sir. Naligaw po kasi ako. Ay, hindi po. Tagalog lang po. Ayun, may kasama pala kayong aso. Oh. Nice. Oh, ang dami. Ay, hello po. Nice. Yun, sigurado si Chu. Galing ng kortina ninyo. Para kayong mga sundalo. Galing. Yan ba yung tinatawag na inflatable? Oh, ganda oh. May kama pa sila. Parang bahay. Same brand sila. May available palang black din. Oh, tingnan yung ilaw niya, guys. Swante. Abot yan hanggang bukas. Ito pa meron pa silang pang outdoor na light. Oh, yan yung ganda oh, di ba? Pag kasama mo yung family mo, pwede to. Tingnan mo, bagay dito yung ilaw na ganito. Galing, ganda. Kung inflatable to, ibig sabihin, madali lang siyang itayo kasi ipapump mo lang siya ng air eh. O, hangin lang siya. Oh. Nga lang, pag kumangin ng malakas, syempre inflatable siya, lilipad din. Yung ginagamit ng mga ngayon, campers, yung lalagyan mo lang ng may tubig. Shiritaki? Oo. Ah. Lagyan mo lang ng may tubig, maluluto na. So nilagay mo yung bigas dyan sa bowl, then binuhos mo lang yung tubig, then tinakpan. Na may tubig, dapat may tubig. Oo, Ganun lang yon. ganun lang. So, perfect rice, wala yung camping rice. Saan nyo nabili to? Sa Lazada, ito. Ah, meron sa online? Maraming iba-ibang brand. Not sponsored. Not sponsored. Shiritaki dried rice. Ah, okay. Tatandaan natin yan. Okay. Thank you, thank you. Rice din. Kaso nga lang, kung matagal ka na nag-rice, baka isipin mo, parang luma. Ah, sige, tikman natin. Paano yung mas healthy siya, ganun? Walang sugar. Oh, di yun na lang. Ay, rotatable? Social. Bagay yan sa'yo. Maliit lang yan kapag natubig. Talaga? Okay to, may na-discover akong mga gadgets sa inyo. Win the Wanderer. Nice one. Nice. Sino nagluto? Yung nice. Ako nagkatay ng bakas. May partisipasyon. Kami kakain. Timla. Nice. Pwedeng kumuha dito? Ito yung... Ay, malambot pala to. Collapsible. Pwedeng Galing, no? lumiliit. Ito yung shirataki, tikman natin. Hindi ko pa naman ginamit yung kutsara eh. Kung no sugar to, di pwede kong dagdagan yung kanin ko. Yes. Siyempre. Mga makapiright. Itong kanin. See? Yan na. Ba't iba yung sa'yo? Yeah, yung kagabi.
Tumaba siya. Ito din kagabi. Yan naman ang nasa Hindi magandang pang-camping nga tong shirataki kasi hindi ka na Pero ikaw magluluto. parang di ka naman natututo, di ka naman na overcook ng kanin eh. Pero healthy yung bigas eh. So, di ba? Kasi nga yung sugar sa kape, di ba? Inaano natin, ini-stevia natin tapos babawi ka sa kanin. Ganun din yan. Simula kami sa Mapanuepe. Ikaw nakabalik, biglang balik ka Ano, practice ground natin yun, yung Mapanuepe. Buti nga, yun yung unang campsite pinuntahan namin. Kasi parang, syempre, tatansyahin mo pa kung gusto mo bang mag-camp talaga. Pero challenging din yung daan nung una. Ano daw yata ngayon? Tingnan natin yung sinigang. Ang sarap magkanin nito. Sabaw pa lang. Beef to. Kaya pala. Parang gusto ko sabihin na parang may taba siya na lasa. Beef pa. Beef nga pala to. Dapat doon, nagmamadali kang kumakain. Mamaya matutulog na Oo siya. nga, oo nga. Mapaparami nga yung kain mo sa kanin. Parang normal lang, no? Ang cute niyang nginunguya. Malambot. Doubt pa kasi ako nung una kasi hindi ko alam paano siya, ano yun eh, ibubuhos yung ano, paano yun? Basta 1:1. 1 cup water, 1 cup rice. Tsaka yung brand na yun, medyo maganda na yun kasi nung unang shirataki namin. Siguro yung kinain ni Parin Chase na akala niya parang lumang bigas. Ay, yung lasa? Oo. Pero kasi ito medyo mas maganda na. Ito yung pinakamasarap. Tingnan nyo, nagpapawis pa oh, ang lamig. Sarap! Tignan nyo siya matulog. Kaya pala ang tahimik na niya ngayon, no? Nice one! Balik ulit ako sa tent ko. Ayan. Isa na lang yung camper na nandito. Pero sila lumipat lang from there. So dito wala na talaga. Ang araw ngayon ay linggo. So sa mga gusto mag-camping na ganito, konti lang, weekdays talaga. Or linggo kung gusto ninyo. Then balik na lang ng Monday. Ito ay bakasyon ng mga bata. Pero ganito pala dito. Ngayon dahil nakapag-almusal na ako, hindi pa ako nakapagkape. So magkakape muna ako. Then bili tayo sa tindahan ng mga snack. Kagabi, alas 6 pa lang ng gabi or 7. Nagsara na sila eh. Kaya kung may bibiliin kayo, bili kayo kaagad ng maaga. So meron palang mga sausawan dito, noodles. Kape meron din pala oh. Kopi ko, black, kompleto. Sa mga biscuit naman, meron sila. Para sa snacks naman, may bibigat sila oh. Tawag muna tayo. Pabili po! May sticker din sila oh. Ma'am, okay lang mag-extend po ako. Bayaran ko na lang po mamaya. Kahit hanggang mamaya lang po. Sige po. Up. Malalaman mamaya kung magkano pag check out ko na lang po. Ano? Sige. Thank you po. Ma'am, nakita ko meron kayong outlet dito. Meron po bang bayad pagka magcha-charge dyan, ma'am? Kung phones and lights naman, wala naman. Pag power station lang, doon lang may bayad. Mga magkano po yun, ma'am, pagka power station? 100 pa yung phone charge. Oh, 100. Oh, sige po. Thank you. Full charge sa 100 lang. Yan. Meron tayong makakain habang nagkakape. At nasolo natin yung campsite. So, tingnan nyo gaano ka-organized dito. Yung basura nila dito lang sa lamesa. O, pinag-ipon-ipon nila dyan. Ano? So, wala ring kalat. Mahigpit kasi dito na kailangan bring your own garbage dito. Ngayon, kung gusto mong iwan, hindi ko lang alam kung may bayad pagka iwan. Ito yun, no? Clean as you go. Leave no trace. Trash disposal and handling plus environmental fee, 150 pesos per trash bag. We will provide the trash bag. So yun, kung gusto nyong mag-iwan ng trash, base lang yun sa pagkakaintindi ko. So may bayad na 150. Napansin niyo, wala akong drone shot pag gising ko, di ba? Tinatry ko magpalipad ng drone dito pero ayaw niyang ma-accept. Sinunod ko naman yung authorization na fill up online pero ayaw pa rin. So dahil meron sigurong airport na malapit dito tsaka may mga areas na hindi pwede magpalipad ng drone kaya yun, hindi ako nakapagpalipad. So anyway, medyo mahirap din magpalipad dahil baka sumabit sa mga sanga. Wala rin siyang dadaanan, no? Masikip yung daan. Pero yun, ang pinaka the best naman talaga dito is hindi lang naman yung mountains eh, kundi yung mga background natin na mga puno-puno at saka yung simoy ng hangin yun ang pinaka the best dito. Di naman sila maselan sa pag-revoke or pag-extend. Like now, mag-extend tayo hanggang hapon para uwi na lang tayo ng gabi. Sulitin natin yung maghapon dito para kahit hindi na tayo mag 3 days and 2 nights, nasulit natin yung buong campsite and swerte, konti lang yung tao, di ba?
Okay, ito nga pala yung panggawa ko sana ng kape. Pero bumili na ako ng coffee ko, kaya ito na muna. Alright, so binalik ko muna yung dati kong baso na stainless mula sa Shed Culture kay Mau Manikis. Tingnan nyo, yung panggawa ko ng kape, kasya siya dito. E di less ano lang siya, space, di ba? Isang balot lang. So, hinintay ko lang yung ganito para magaan. Kasi tulad dito, meron na siyang laman na ganyan, di ba? Supposed to be mas mabigat to kesa dito dahil ito wala namang laman. Mas mabigat pa rin ito, promise. Dahil stainless siya, ito titanium. Kaya yun ang maganda sa titanium. Medyo pricey lang pero lifetime mo nang magagamit, di ba? Tsaka nakamotor tayo, kailangan kasi magagaan yung mga gamit natin. Here's my coffee. Ayan, ang bilis oh. Kumulo agad oh. Okay, konting mainit lang. Then yung mga nilinis kong plato tsaka kutsara dito is hindi ko na inalis muna dito dahil kagabi is tahimik. Kaya di ako pwedeng mag-ingay sa mga kaldero. Shake natin ng ganyan. Pag nalusaw na yung kape, bubuhos natin tong tubig para hindi masyado mainit. Kaya lang meron pang buo-buo no. Haluin ko muna ulit. Okay naman tong baso ng Shed Culture. Lalo't chrome siya, madulas. Kaya lang kasi yung weight kasi. Oo, magaan to as tasa sa ngayong hinahawakan natin. Pero pag pinagsama-sama mo kasi lahat ng kaldero, kutsara, lahat, mag-a-add siya ng timbang. So, di ba? Kailangan hanggat maaari, magaan lahat. So, wala naman akong maisip na ibang magaan. Pag aluminum naman, malambot. So, tama-tama na tong titanium. Sarap. Paminsan-minsan, masarap din talaga yung 3-in-1 eh, no? Okay. Unahin naman natin yung Nova. Yung Nova, bakit ang tigas nung pagkakahangin niya oh. Yan, kahit tayo ng Nova. Kumain naman tayo ng kanin eh. Oh. Again, kung paminsan-minsan lang, pagbigyan nyo na yung sarili ninyo, hindi ko naman kailangang ubusin lahat to eh. Then, yung bigat naman, Uy, gumagalaw mag-isa yung baso. Dito kahit na nakabilad ka sa araw, dahil malamig, wala. Parang nasa California. Ganda. Solid talaga. Ganda dito. Highly recommended din. Para sa mga tiga Central Luzon and Manila, diretso nyo na dito. Bungad lang siya ng Baguio. Then, after nyo mag-camping dito, sumegway muna kayo sa mga ibang spot dito sa Baguio ng pang-tourist, like Burnham Park, ganun. Sarap. Yun o, nawala yung araw oh. Diba? Sarap. Hindi ko alam kung paano ko talaga susulitin yung oras ngayon kasi dito kahit wala kang gawin, yung tumambay ka lang sa tent mo. Grabe, solid. Ito yung katulad dun sa campsite na pinuntahan ko sa Batangas na mapa-interest din. Pero dito, mas pinalaki. Hindi ko lang maalala kung anong campsite yun. Ganito rin. Ganda. The best dito. Kita nyo naman nasa likod ko, di ba yung nakikita nyo yan? Sobrang payapa. Promise guys, dali nyo dito yung family niyo, barkada ninyo, ka-club members sa rides or sa sasakyan. Mag-enjoy kayo dito. Medyo mahirap lang yung entrance. Nakita nyo yung entrance. Dami ko naririnig na gumagasgas na gulong. Okay, mula dito, kung medyo hirap kayong ipasok yung sasakyan ninyo, may nakikita akong campsite banda dun. Ayun, meron pa siyang nakasetup na tent banda dun. Pwede rin kayo dun. Kasi ang layo niya eh. Tingin nyo. Kasi ayun pa siya, ang layo niya. Hindi ako sure kung kasama din ng campsite to. Pero ang layo eh.
Basta meron pang dalawang campsite na katabi to. And I think pareho lang din naman ng medyo mapuno rin siya, no? So sa next, puntahan din natin para maipakita ko sa inyo. Magbasa naman tayo ng comment from previous camping video natin. Ito ay mula kay Meab1117. Ang sabi niya, grabe ka talaga mag-vlog, mala outdoor boys. Kaibahan lang nakabike ka, hindi nakakotse pag nag-camp. Sobrang sarap panoorin. More video po, Boss Reed. Next sana sa Kasiguran Aurora, hehe. Same setup ng camping rigs mo kaso bibili ka ng kakainin mo doon mismo sa bilihan sa Kasiguran Fish Market. Hintayin ko yan, Boss Reed. Shoutout mo ko ha, pag inedit mo, hehe. Ipagmalaki ko lang sa tropa, ride safe. Yun, shoutout kay Meab1117 at salamat sa iyong comment at alam nyo, yung comment talaga, na-appreciate ko yan. Kaya naman nagbabasa tayo ngayon para, alam mo yun, masulit ba yung effort na ginawa ninyo. Kasi karamihan sa inyo, di ba, nanonood sa TV, hindi kayo makakapag-comment, di ba? So, pupunta pa kayo sa cellphone para mag-type lang. Eh, paano kung wala kang account sa YouTube? Di ka rin makakapag-comment. So, kailangan mong gumawa ng Gmail at gumawa ng account sa YouTube para makapag-comment ka dito. So, yung effort ninyo, saludo ako dyan. Maraming salamat. Sa mga maliit na bagay, malaking bagay sa akin yan. Ayon kay Jisan Mission, Boss Reed, idol, try mo next camping mo adobong chicken feet. Tapos medyo manghang para solid. Always watching sa motovlog mo since last year nag-start kang mag-motovlog. Last year. Ride safe always and God bless. Yun, salamat. Masarap yung adobo chicken feet ah. Adobong Adidas. Ayos yan ah. Good idea. Sabi kay Joy Ravin, nakakatakam tuloy kumain ng seafood, Boss Reed. Ingat lang, baka kasi sumakit yung batok ninyo. Ayon naman to kay Lomofi Music 2447. Solid talaga, Boss Reed. Watching habang nagsha-shot. Pang paantok, nice one. Para akong nagka-camping na din kahit nasa bahay. Stay safe sa mga susunod pa na camping. Ngayon, ingat din po. Sir, maraming salamat sa mga nagko-comment sa akin. And patuloy pa rin akong magbabasa ng comment ninyo. At pagpatuloy nyo lang yung pagbibigay ng suggestion, opinion. Alam mo yun, malaking tulong sa akin yan para ma-improve pa natin yung content natin. At syempre, para sa inyo mga nanonood, mas ma-enjoy nilo. Tsaka gusto ko nakikipag-interact ako sa inyo kasi isa rin to sa reason kung ba't ako gumagawa ng content. Para sa inyo rin to eh. Diba? Ngayon naman, i-share ko sa inyo yung mga nagastos ko sa pagka-camping dito ng 2 days and 1 night. Number 1, para sa gas, 1,000 pesos balikan mula Pampanga hanggang dito sa campsite. Back to Pampanga ulit, total of 180 kilometers. Para sa akin tipid siya kasi nga 368cc lang itong motor. Pero sa ORCR is 400cc kaya nakakapasok tayo sa expressway. And then, single cylinder lang siya kaya pasok sa budget. Number 2, at dahil dadaan tayo ng expressway, so magbabayad tayo ng toll gate, approximately nasa 1,000 pesos balikan na yun. Para sa pagkain naman, nung namalengke tayo at bumili tayo ng prutas, total of 500 pesos lang yung nagastos ko. Eh nakatipid ako ng konti kasi nga binigyan tayo ng maraming ulam. Number 4, ang bayad naman dito sa campsite kung magche-check-in ka ng 12 PM at magche-check out ka ng 11 AM kinabukasan, ang bayad is 750 pesos. 500 para sa motorcycle, 250 naman per head. At kung mag-extend ka naman, mamaya malalaman ko kasi pina-extend ko hanggang 6 PM dahil sobrang ganda dito, sobrang sulit. At ang pinakalas, ang total natin is 3,250 pesos lamang. Mararanasan mo na ang lamig ng panahon, preskong kapaligiran, magandang view at tahimik, yun ang pinaka-importante. At advice ko lang para sa mga mababa yung mga sasakyan nila, medyo mahihirapan lang kayo doon sa entrance nila kasi yun talaga yung pinaka-trending dito. Napakahirap akyatin nung kanyang entrance dahil matarik siya. Para naman sa mga mahilig sa pet, nakita nyo naman kanina, pwede naman siya. Hindi nyo na kailangan ng wifi dito dahil may signal naman. Ako, naka-TM ako, 2 to 3 bars yung kanyang signal sa data. Pagdating sa tubig, kompleto ang gripo nila dito, malinis ang toilet. Wala nga lang aesthetic pero still, 'di ba? Komportable ka pa rin namang maligo, magbawas, ayan, mag-jingle at magbihis doon sa kanilang CR. At kung gusto ninyong maranasan yung ganito katahimik, napakakonti ng mga camper, araw ng linggo ninyo umpisaan at hanggang Huwebes na 'yon. Dahil sa Biyernes, Sabado at umaga ng Linggo,
medyo maraming tao. Kagaya nung naranasan natin. Pinaka the best na gagawin after mong mag-camping dito, bumili kayo ng pasalubong pabalik sa inyo kung hindi man kayo tiga Mountain Province. Para kahit paano may souvenir, di ba? At huwag ninyong kalimutan kung lagi kayong nagka-camping, maghanap kayo ng nagbebenta ng saling. Yung kahoy na sinisindihan para mas madali kang makapag-bonfire. Ayun lang ang aking maishishare sa ngayon. So for me, napakaganda dito. Especially summer. Kaya kung di pa kayo nakakapunta dito, hindi naman ako sponsor nito. Highly recommended siya. Basta bring your own garbage bag dahil may bayad kapag iiwanan nyo dito. At may rule sila dito na dapat din yung dalhin kung ayaw nyo magbayad. At yan po, magliligpit na ako. Napakabilis lang naman magligpit. Sanay naman tayo dyan. Kaya mga 10 minutes tapos na to. Ngayon na nakapagligpit na, pwede na tayong umuwi. Pero hindi mo na ako didiretso sa bahay kasi may request si Mrs. na ibili ko daw siya ng strawberry. Kaya pagbaba natin, daanan natin yung mga souvenir shop dito sa Baguio. Magbabayad lang ako dito ng in-extend kong oras kasi dapat 11 AM, di ba dapat mag-out na tayo. Magkano po yung in-extend kong oras? 250 po. 250. Thank you po, ma'am. Alright. From 11 AM to 5 PM. Actually 6 PM yung pina-extend ko. So from 750, additional 250 para sa extension. Kasi bitin na bitin talaga pag 11 AM. Since di naman ako magto 2 nights dito. Okay, ito ulit tayo sa pababang part. Ingat! Ito lang nakakatakot. Lalo't loaded tayo. Dapat dito, malalay lang sa preno. Then kung nakasingle kayo kunin nyo yung banda dito. Kaya lang, papunta tayo dun no? Sige, kunin natin sa kanan. Dito na lang. Rear brake lang naman to. So kung pupunta kayo ng kaliwa, huwag nyo munang iliko sa kaliwa. Ang gawin ninyo, iliko nyo muna sa kanan kahit kakaliwa kayo. Kasi kung makikita nyo yung part sa kaliwa is sobrang tarik nya, no? Baka dyan kayo sumemplang Tapos may nakapark pang kotse dito. Pwede kung sasagarin mo and then liko kang ganun kaya lang may kotse. So ang gagawin ko, kanan muna para safe. Tapos tingin lang kayo sa kaliwa. Baka kasi may dadaan. Then liko tayo dito. May tindahan pala dito sa labas no? Okay, let's go. Alright. So ganun lang kasimple mag-camping dito sa Unplug Art Hub. At proceed naman tayo sa souvenir. Alright. Sige po. Saan po camping nyo? Ay, pauwi na po. 1, 2, 3. May sticker po kayo? Meron po.
Thank you po. Sir, ingat ah. Ingat kayo ah. Sige po. Thank you po. Nag-meet and greet yung pagbili mo ng souvenir. Ay, dalawa kayo sir, di ba? Thank you. Thank you po. Apo. Meron po ba kayo yung hindi pa masyado hinog? Eto sir, pwede ka po mamili sir. Pwede pong kayo na po mamili, tapos lagay nyo po dito. Sige sir. Worth magkano sir? Magkano po ba ito, ma'am? Yung ganito po is, eto kasi 400, eto po 600, magkaibang variety po siya sir. Ah, dahil hindi pa po hinog masyado, no? Yes po. Ah, pambiyahe. Sige po, ganito po kadami na ganito po. Yes po. Apo. Worth 200. Ano kayo, masarap pang... Siyempre, yan. Ito, ma'am. Tapos, ito po. Ano maganda, guys? Ay, may ganun po kayo. Ito po. Ito po. Yan. Ah, hindi po kasama dun sa 200 dito, no? Ah, wait, ganito na lang po. Ito. Ay, ito. Yan. Meron palang ganyan maliit. Hindi na po yan. Para maraming flavor ba? Ito pala man, no? Strawberry. Okay, meron na akong pang gate pass kay Mrs. Kahit gabihan ako ngayon, pagbubuksan niya ako ng gate. Alright, maraming salamat. Ay, oo nga pala. Hatid niyo muna ako sa garahe, guys. To ensure na makauwi tayo ng safe. Alright? Oh, ganda na view. Grabe naman. Sige, putulin ko yung video pag nasa line set. Ala, nakakalula. Solid. Ito pala, dami souvenir dito oh. At eto na ang Lion's Head. Aba, wala masyadong tao. Nice one. Bawal na magpicture dyan sa may Lion's Head eh. Yung kasama yung motor. Ayun lang. Nice one. Alright, let's go sa garahe. Thank you so much. Alright, nandito na ako sa bahay. Ito naman yung status ng Zontes. 4 bars yung natira at 446 kilometers na siya. So, pwede ko na siyang i-change oil ngayon. Ito na yung first change oil niya, 500 kilometers. At sa next upload naman natin bagyo ulit. Kaya paki-comment dyan kung saan yung gusto ninyong unahin natin. At pati yung ulam. Alright, maraming salamat. Hanggang sa muli. See you next camping. Read for speed.